Magsitigil nga kayo. Akin lahat ng alahas, ha? Basta sa akin yung Sheila. Bakit yung pala yan? Nakakatawa kayo. Ano, sa akin lahat yan. Walang mapupunta sa inyo. Ako ang panganay. Hindi! Sabi ni Mami, ako yung paborito niya. Mana? Usaping mana? Yan ang tatalakayin natin ngayon. Attorney Rob, may nagtanong. Siya po ay nag-iisang anak. Nang mamatay po ang kanyang ina, nakikihati po yung mga kapatid ng kanyang ina dahil may karapatan din daw po silang magmana. Pwede po ba yun? Nako, hindi tama yan sapagkat under Article 978 ng ating Civil Code of the Philippines, succession pertains in the first place to the descending direct line. Ano ba ibig sabihin nun? Pababa, descending diretso. Ibig sabihin, bago yan umakyat, okay, kailangan muna ay determine natin kung meron na tagapagmana on the direct descending line, diretso. Yun yung nag-iisang anak. Ngayon, paano mangyayari kung wala na doong magmamana pababa? Aakyat ho yan. Madalang naman na nangyayari na umaakyat ho yan sapagkat maaaring wala ng magulang o wala ng lolo at lola. Ngayon, paano kung halimbawa wala na sa baba, wala na sa taas, doon pa lang yan pupunta sa collateral line kung saan nabibilang yung mga kapatid nung namayapang ina. Kaya naman, walang karapatang magmana itong mga tiyo o tiya niya sapagkat meron na heir na natitira doon sa direct descending line, yun ngang nag-iisang anak, makukuha niya ang lahat ng mana. Attorney, paano naman po ito? May karapatan ba ang legal spouse sa minana ng asawa? Walang karapatan as a general rule dahil under Article 92 ng Family Code, the following shall be excluded from the community property. Number 1, property acquired during the marriage by gratuitous title by either spouse. Ano ang ibig sabihin nun? Yung mana, okay, ay isang gratuitous na paglipat ng property para itong donation, ano? Ngayon, kung ito ay gratuitous, hindi papasok ito doon sa absolute community property ng mag-asawa. Ibig sabihin, property lamang iyon noong asawa na iyon na nagmana mula sa kanyang mga magulang. Sa madaling salita, walang karapatan doon ang asawa. Meron po bang exception yun? Ang sabi ng batas, unless it is expressly provided by the donor, testator, or grantor that they shall form part of the community property. Sa madaling salita, unless na may express provision na mapupunta ito sa absolute community property ng mag-asawa, ang general rule ang masusunod. Attorney, ano po yung illegitimate children? Those who are born outside the marriage. Okay? So kapag ang isang bata ay pinanganak at hindi kasal ang kanilang mga magulang, automatiko, illegitimate children sila. Pero tandaan, no, na kapag subsequently nagpakasal ang parents without legal impediment to marry, no, legitimated ang anak. Ibig sabihin, meron siyang parehas na karapatan ng isang legitimate child. Bakit? Dahil under Article 179 ng ating Family Code, legitimated children shall enjoy the same rights as legitimate children. May mamanahin po ba ang illegitimate children? Syempre naman, meron din silang mana. Paano naman po ang hatian sa legitimate at illegitimate children? Sa ilalim ng batas, tandaan mo as a rule, an illegitimate child shall receive 1/2 of whatever one legitimate child will receive. Halimbawa, merong estate na naiwan ang kanilang ama at 25 million pesos ito. Merong dalawang legitimate children at merong isang illegitimate child. Okay, so yung unang legitimate child ay makakatanggap ng 10 milyong piso. Yung pangalawang legitimate child ay makatatanggap ng 10 milyong piso. At yung isang illegitimate child ay makatatanggap ng 5 milyong piso. Naiintindihan ninyo? Kaya naman, kapag illegitimate child, tandaan ninyo, hindi totoo na wala siyang mamanahin. Attorney, may nagpapatanong po, namatay daw po ang asawang babae, tapos nagpakasal ulit ang lalaki. Nang mamatayan naman ang lalaki, kinuha lahat ng pangalawang asawa ang mana at hindi binigyan ng mga anak sa unang legal wife.
May karapatan ba siyang gawin ito? Nako, hindi pwede yan. Sapagkat sa ilalim ng batas, dapat silang magmana lahat. Dahil under Article 996 of the Civil Code, if a widow or widower and legitimate children or descendants are left, the surviving spouse has in the succession the same share that each of the children. Anong ibig sabihin nito? Hati-hati sila. Ngayon, dahil sa Article 103, kung walang judicial settlement na naganap doon sa properties ng mag-asawa sa una, a mandatory regime of complete separation of property shall govern the property relations of the subsequent marriage. Sa madaling salita, hindi magkakaroon ng absolute community property between the husband and the new wife. Hindi makikinabang itong new wife doon sa properties na nabitbit nung asawa niyang lalaki doon sa kanilang marriage. Kaya walang karapatan nitong second wife na to na kuhanin ang dapat na minana ng mga anak doon sa first marriage. Tandaan din natin that under Article 145 ng ating Family Code, kapag ka-complete separation of property ang regime nila, each spouse shall own, dispose of, possess, administer, and enjoy his or her own separate estate without the need of consent of the other. Ngayon, para ma-apply natin ang mga natutunan natin, magbigay tayo ng example. Halimbawa, 2 ang anak sa una plus the widow. Ito nga yung tanong mo. Okay, magkano ang matatanggap nila? Tanggalin na natin sa usapan yung tinatawag na absolute community property dahil wala sila nun. So, yung napundar o naipon ng babae, kanya lang yon. Yung napundar o naipon ng lalaki, pati na yung nadala niyang property doon sa second marriage, kanya lang iyon. Okay. Pero, dapat ba siyang magmana doon sa asawa niya? Yes, kasi nga doon sa Article 996 of the Civil Code of the Philippines. Paano ang computation? Kung 9 million iyon, okay, each of them will receive 3 million. If isa lang ang anak plus the widow, ganun pa rin ang rule, it will be 1/2 each. So, magkano yun? Sa 9 million, that will be 4.5 million for that one child in the first marriage, and then the widow, which had no children, okay, on the second marriage, will also get 4.5 million. And this is by virtue of succession, okay? Ibig sabihin, attorney, pwedeng habulin ng mga anak doon sa first marriage yung second wife na kumuha ng lahat ng properties? Yes, pwede. Dapat talaga nilang gawin iyon dahil sa kanila iyon. Malaki ang kanilang share na nakuha nitong second legal wife sapagkat karapatan nila iyon sa ilalim ng batas. Ang pwede nilang gawin ay mag-file sila ng kasong settlement of estate. Saan ba ipa-file iyon? Doon sa korte na nakakasakop doon sa lugar kung saan huling nakatira yung decedent o yung namatay. Bukod po sa kasong settlement of estate, pwede po ba mapanagot yung second wife? Yes, pwede siyang mapanagot sapagkat bago niya makuha ang lahat ng property mula doon sa estate nung namayapa niyang asawa, ay kailangan siya na magkaroon ng affidavit of self-adjudication by sole heir. Doon ay susumpaan niya na siya lamang ang natitirang heir noong taong namatay o yung asawa niya. Pero dito sa ating facts ay malinaw naman na nagsinungaling siya dahil ang katotohanan ay meron pang natitirang 2 buhay na heirs mula doon sa una niyang marriage. Pwede siyang makasuhan ng perjury sapagkat para makuha niya ang lahat ng property mula doon sa estate nung namayapa niyang asawa ay kailangan niya mag-execute ng affidavit of self-adjudication by sole heir na kung saan ay susumpaan niya na siya lamang ang natitirang heir kaya maaari siyang maparusahan sa krimen na perjury. Attorney, ano po ang maipapayo ninyo sa mga tagapagmana? Well, ito ang dapat ninyong tandaan. Bantayan ninyo ang puso ninyo kung nagkakaroon ito ng damdaming pagiging sakim sapagkat hindi nararapat sa isang tao na kuhanin mo o kamkamin ang hindi naman sa iyo. Kaya nga sinisigurado ng batas na dapat lahat ng tagapagmana ay dapat matanggap nila ang kanila.
meron naman ho kayong kalayaan para pagkasunduan ninyo kung paano ninyo hahatiin ang mana. Pero huwag na huwag po ninyong gagawin na kuhanin ang property ng isang tagapagmana na wala siyang kaalam-alam at wala siyang pahintulot dito. Tandaan ninyo, o pwede naman yan na ibigay na lamang sa inyo kung sakaling isa dun sa mga heirs na yun ay napakayaman naman, ay maaaring ibigay sa inyo yung share na yun. Pero kung dadayain nyo sila at hindi nyo ipapaalam sa kanila at kukakamkamin ninyo ang lahat, ay maaari kayong makulong at labis na maparusahan ng batas. Igalang po natin ang karapatan ng bawat isa. Huwag na huwag ho tayong makikinabang sa yaman na hindi naman po para sa atin. Ako po si Attorney Rob Goso na lagi nagpapaalala sa inyo na idaan ang lahat sa batas at hindi sa dahas. Huwag kalimutan na mag-comment ng inyong mga tanong para sa libreng legal advice. Pipili po kami ng mga pinakamagagandang tanong at yan po ang susubukan namin talakayin sa mga susunod na kabanata. Don't forget to like, share, and subscribe. Dahil sa bawat like, share, and subscribe ninyo ay natutulungan tumaas ang ating score sa algorithm, natutulungan ang video na ito at ang iba pang videos dito sa channel na ito na makarating sa mas nakararami pang tao na kailangan malaman ang kanilang mga karapatan. Tandaan din, hindi na mamana ang utang. Ayun na yan. Oo nga. Puro utang naman pala. Puro utang naman pala. Hindi naman sa akin. Tuloy mo. Sayang naman yung pag-iisakit. Sige. Bye-bye! Don't forget to like, share, and subscribe! O, nasa na yung uutang?